isa pa rin na naglalaban o lumalaban para sa interes ng sambayanang Pilipino. Tayo, naging miyembro ng isang partido politikal na nirerespeto ng mamamayang Pilipino at kinatatakutan ng mga abusado at kurakot. Minsan lang sa buhay natin, naging bahagi tayo ng isang partidong maaaring natin ipagmalaki. At yan ang bayan muna! Ngayon, isang tampok sa kalagayan natin, lugmok tayo sa kahirapan. Lugmok tayo sa kahirapan dahil ang gobyernong Aquino walang pakiramdam para sa ating inaapi at mahihirap. Isang gobyernong nakaluklok sa pwesto, hindi para dalhin ang interes ng taong bayan, kundi para dalhin ang interes ng mayayaman at naghaharing uri dito sa ating lipunan. Yan ang gobyernong nandyan nakaluklok sa pwesto, hindi para maging boses ng sambayanan, kundi para maging boses ng mayayaman, para magpanatili ng isang sistema na nagsasabi, nagsisiguradong kailanman hindi tataas ang sweldo ng manggagawa, kailanman hindi magkaroon ng tunay na reforma sa lupa, kailanman hindi aangat ang buhay nating mga inapi at mahirap. Yan ang gobyernong Aquino at yan ang dapat mawala sa pwesto. Isang hamon sa atin ngayon ang lugmok tayo sa kahirapan at ang hamon ay para natin mapalawak ang ating kasapian. Mapalawak natin ang ating kasapian sa pamamagitan ng pagkilos at pag-organisa para ipaglaban natin ang interes ng mahihirap. Ang interes ng mahihirap na magkaroon ng disenteng pabahay. Dapat nating ipaglaban ang interes ng mamamayan para magkaroon ng disenteng sweldo. Yan ang pagpapalawak natin sa ating hanay para magkaroon ng disenteng trabaho ang lahat ng mamamayan. Para mapababa ang presyo ng kuryente. Yan ang mga laban na dapat namin gamitin sa ating pagpalawak ng hanay ng bayan muna. Ngayon, ang pangalawang tampok sa ating kalagayan ay ang patuloy na paglapastangan sa karapatang pangtao, ang abuso na naganap sa buong Pilipinas. Dinagdagan pa ito ng pagpasok ng tropang Amerikano dahil sa EDCA na hindi lamang magpapariwara sa atin at maging simula ng mas marami pang abuso sa karapatang pantao, kundi maglalagay sa atin sa panganib dahil ngayon maging target na rin tayo ng lahat ng kalaban ng Amerika. Kaya isa ito sa ating hamon na dapat palakasin natin ang kilusan laban sa imperialistang Estados Unidos para mapatalsik ang Amerikano dito sa Pilipinas at para ipaglaban natin ang ating kasarinlan at ang karapatang pantao. Yan ang isang hamon sa ating lahat sa bayan muna. Ngayon, tampok pa rin at laganap ang korupsyon. Kahit saan ka pumunta, nandyan ang korupsyon. Nandyan ang sistemang pork barrel. Isang sistema na isang dahilan kung bakit tayo naghihirap sa ngayon. Bilyon-bilyong piso na dapat pumunta sa ating lahat. Dapat pumunta sa edukasyon, dapat pumunta sa kalusugan, ninanakaw ng mga korap na mga public officials. Yan ang ating kalagayan ngayon at may hamon sa atin
na ang bayan muna magpalakas, masigasig na kumampanya at sumama sa People's Initiative para kumanap ng pirma nang maipasan natin ng isang batas na nag-abolish ng pork barrel. Isa itong bahagi ng ating pakikibaka laban sa isang korap na gobyerno at laban sa isang gobyerno nagpapanatili ng sistema na tayo'y lahat inaapi at pinagsasamantalahan. Kailangan gamitin din natin itong People's Initiative hindi lang para magpaliwanag sa taong bayan sa tunay na katangian ng gobyernong Aquino, kundi magpalawak na rin ng ating hanay. Yan ang isang hamon sa atin sa ngayon. Panghuling hamon at panghuling tampok na kalagayan, malapit na ang 2016 election. At dito sa 2016 election, maraming peking party list groups ang maglilipana sa buong bansa. Tatangkain nilang talunin ang bayan muna at talunin ang Makabayan Bloc. Ito ay isang hamon na hindi natin naatrasan. Kailangan magpapatatag tayo, kailangan magpadami tayo ng mga chapters, kailangan konsolidahin natin ang ating kasapian para maharap ang panibagong pag-tubili ng mga naghaharing uri at ng mga mayayamang dinastiya na makopong na naman ang party list system. Ito ay isang hamon sa atin sa ngayon. Dapat mas masiglang kampanya, dapat mas masiglang pag-organisa para handang-handa tayo sa darating na halalan. Napakaraming gawain ang dapat nating gawin at ito ay hamon sa ating lahat. Maging mas masipag, maging mas masigasig tayo sa pag-organisa, pagpalawak at pagkonsolida ng ating mga hanay. Nagtagumpay tayo noon, nagtatagumpay pa rin tayo hanggang ngayon. At yan ay dahil sa ating paniniwala na ang bayan muna ang ating partido ay siyang boses ng sambayanang Pilipino sa Kongreso at dapat na ipaglaban natin ang ating mga representante. Handa ba kayong harapin ang hamon ito? Handa ba kayong magtagumpay sa 2016? Mga kasama, magtatagumpay tayo at higitan pa natin ang ating tagumpay dahil ikaw, ako, tayong lahat ay bayan muna at ang bayan muna ay tayo.